Hi everyone! Welcome to Walk the Talk Episode 4. I'm Rosana Andrea Rizal, your JMA's Lasallian Ambassador, and I'm with... Go, go! Go, go! Okay, I'm with... Hi, my name is Maria Nicole Reyes and I am the Creative Director of JMA. And I am Bea Latina P. De La Cruz. I am the third-year representative of JMA. And for today's theme, we're going to talk about the art of pakikisama, meaning balancing friendship and professionalism. But before natin pag-usapan yan, may twist tayong gagawin. Para hindi lang tayo puro talk and talk, we're going to make vegetable salad and our very own dressing. So, please enjoy and listen to us as third-year students na marami na ring na-experience, especially sa friendship and professionalism because syempre magka-classmates tayo and tayo din yung mga friends simula first year tayo na magkakasama. So, let's start. And we're going to have main discussion questions to talk to and we're going to answer each one by one. Okay, start na natin to. Okay, for our first question, under understanding pakikisama, how would you personally define pakikisama? Is it about harmony, sacrifice, or compromise? So, sinong first? Ikaw muna, Roro. Ako muna. Sige. Habang nag-chop kami. Sige, ako. sige, mag-chop kayo. So, how would you personally define? Pakikisama siguro, it's not about sacrifice. Somehow, siguro. Siguro sa tatlo, harmony, sacrifice, and compromise. Pero kasi, sa pakikisama, naranasan ko siya kapag hindi kayo yung kagroup ko inside the classroom. Kasi, pag naman sila yung kagroup ko, since nga nagkakaintindihan na tayo, tapos tayo naman first year, tayo na yung pagkakagroup kapag nagpipili ng kagroup. Pero syempre, minsan naman, wala tayong privilege na pipili tayo ng ng group. Yes. Dun papasok yung pakikisama, especially dun sa mga groupmates na mahirap i-contact, di ba? Yun. So, siguro yung tatlo, harmony, sacrifice, and compromise, lahat yun under pakikisama for me. Next. Sino next? Sa akin parang same lang din. Pero parang sa akin, ang pakikisama more on compromise. Kasi syempre pag mga groupings, parang hindi naman kasi laging yung gusto mong masusunod or yung gusto ng ka-group mo yung masusunod, ganun. Kasi like, kailangan nyo ding hanapin yung perfect balance ng parang decision. Kasi syempre as a group, parang dapat ititignan mo din kung ano yung opinion ng iba, tapos papakaramdaman mo rin kung ano yung pinaka-best option para sa buong group. And ayun, usually nga, ang nangyayari, pakikisama is, pag kunyari hindi kayo ang ka-group ko. Oo. Yun nga eh. Ano bang chapit? Kasi- Maliliit lang. Pwede. Sige. Kasi nga naman, pag sa atin kasi yung ibang friends, napapansin ko, kapag ikaw, Bea, ano pa muna sa'yo ang pakikisama? I Bago mean, natin iya. Para same lang din naman sa akin. I think, paras harmony, sacrifice, and compromise. Pero para sa akin, more on harmony. Kasi parang feel ko, dun kasi parang nagsa-start lahat ng mga pakikisama eh. Dapat meron kayong harmony sa isang group. dapat harmonize Yes, kayo dapat para harmonize. yung idea. And- Siyempre, as a marketing, Yes. And yun nga, pag nasa school, ang pangat kasi pag, sa group, hindi kayo harmonize or walang, pakikisama. So, parang hindi siya, parang maayos yung nakakalam. ang ending, hindi kayo same ng understanding dun sa topic, tsaka dun sa creativity nyo, magkakagulo. So, ano pang point nung pakikisama kung wala naman kayong harmony? Pero, syempre, yung sacrifice and compromise din. Totoo. Tsaka napapansin ko dun sa ibang magkakagroup, kahit pilian na ng group, di sila na-group dun sa group of friends. Diba? Parang, for me, hindi ko din maintindihan yung ganong part. Kasi tayo naman, ever since, basta pipili ng groupmates, is Tayo lang. tayo na. Kasi
Takot naman. Takot naman. Ano gawin? Parang ganun lang din. Gets ko yun. Kasi, ang POV naman nila is ayaw nila, kasi syempre, pag may mga groupings. Kasi for them, pakikisama sa iba is different from pakikisama sa friends Oo. in terms of groupings. Oo. Kasi syempre, professionalism. Tsaka parang pag friends daw kasi ka grupo, alam mo yun, yung parang feeling mo iintindihan ka palagi kahit kahit irresponsible ka. Pag kunyari ibang tao, magpo-force sila na pag irresponsible. Kaya siguro ganun yung POV nila na. Gets. Yun yung eh. Kaya for them, mas okay na. Ibang ka-grupo. Ibang Meron pa bago. ditong isang follow-up question. Follow-up question. What's our next question? At what point? At what point does pakikisama stop being healthy? Ay, interesting. Interesting. Kasi syempre, Hindi na naman taan. sa isang classroom, Hindi na taan. Itibisi? hindi. Nakain ba kayo ng seed ng cucumber? Nakain ako. Yes. Hindi ako nakain ng cucumber. Ay, oo nga. Okay lang. Hindi ko nang Huwag kakain. na lang natin piliin yung pili. Oo nga pala. Anong question? At what point does pakikisama stop being healthy? Kasi aminin naman natin talaga, kapag nasa isang classroom kayo, nasa isang group or samahan, either sa classroom yan or sa work, minsan, may time na mapipikon tayo eh. Di ba? May time kasi na tayo nakikisama, pero sila nakikisama ba? Pag yung time na yon dumating, siguro for me, hindi magiging healthy ang pakikisama kapag sobrang plastic mo na. Yung kahit wala nang tulong or mali na yung ginagawa for you, okay lang sa'yo, hindi mo siya bino-voice out, hindi mo sinasabi dun sa tao yun. Tapos pag-uusapan mo na lang sa talikod niya. So, wala siyang room for improvement. So, for me, yun yung hindi healthy pag nakikisama ka. Yung too much pakikisama to the point na ang plastic mo na. Yan, for me. How about you, Nicole? Parang same lang din. Kasi yung kasi mga groupings na, syempre, ang isipin mo, kunyari, ayaw mo ng gulo. Kaya di mo na lang ikaw confront na mali yung ginagawa niya. Kaso kakaganon mo nga, hindi niya alam na mali pala yung ginagawa niya. Hindi siya naaayos. Na, minsan nga nararanasan, di ba? May gagawin sila. Tapos hindi naman applicable dun sa pinapagawa sa kanila. Uulitin mo na lang sa pakikisama mo. Hindi na nila alam yung part nila kung anong na-improve dun or what. For you, Bea? Para naman kasi sa akin, parang same lang din. Siguro, mahirap lang pag if ever may mga group things nga. Ang hirap din siguro pag ka-close mo or like close friends. Oo. Like, Oo for nga. example, parang titisin mo na lang na or like tatanggapin mo na lang, sige, ako na lang ang gagawa Oo. kasi Kaibigan ko. kaibigan mo naman, naman. tropa naman kita. Ganyan ka ba sa amin? Uy, ang maganda kasi sa pakikisama, dapat talaga may mahilig kayong mag-speak up sa mga nararamdaman nyo. Para alam. Yun, kaya lang siya nagiging unhealthy pag masyado mong kinikim-kim yung mga bagay na gano'n. Totoo. Tapos, magre-reklamo ka na lang na ginawa ko tong lahat at the first place, inangkin mo yung... Oo. Oo. Kawain. Oo, hindi naiiwasan yan. Yung pagtapos na, parang biglang mag-voice out, ako lahat gumawa niyan. Pero kasi yung iba naman kasi, ayaw nga naman makisama, na kahit sabihin mo na, ganito dapat yung gawin, ganyan. Halos lahat ibigay mo na. Hindi lang talaga yung mismong sagot kasi gusto mo nga may contribution sila. Hindi pa rin nila naiintindihan. Hindi nila kasi iniintindi. Tsaka kadalasan yung ganyan, kaya hindi na nila bino-voice out. Based on experience. Kasi parang efficiency na din. Kasi pag kunyari, oo nga. sabihin mo pa na sabihin na ayusin to, ayusin yan. Pero Matatapos na yung oras. Oo. Pasahan na. Gusto mo matapos na agad kasi hindi lang naman yun yung ginagawa mo eh. Hindi lang naman siya yung pinapakisamahan mo. Diba? Marami pa. Hindi lang din naman sa school, pati naman sa work. Marami pa. May pa-follow-up question. Kaya oo nga. Ulit? My next question. Do you think pakikisama is uniquely Filipino or just more visible in our culture? Parang hirap yan, Parang
Globally. Parang global naman yun, na makisocialize ang Diba? mga tao, mag-fit in sa society. Oo. Parang lahat naman makikisama. Yes. Pero ang pansin ko lang, pag sa Filipino culture, parang mas, siya, mas abuso. Yun Parang mas nga. abuso yung Kasi pakikisama. usually yung mga Oo. Pilipino talaga parang Gusto peaceful, ayaw Oo. yung Oo. confrontation. Totoo. Kaya Yung iba. kaya Kalimitan as sa much as culture. globally siya na culture, I think yung sa Filipino part na culture natin, napapasobra na siya. Oh, parang medyo toxic na yung sa Filipino. Totoo. For me din ganun eh. Lalo pag, minsan hindi lang naman sa school, sa corporate world, pati naman sa, pati naman sa family eh. Hindi naman nawawala yung pakikisama lalo sa mga reunion, ganyan. Eh dahil nga Pilipino tayo, hindi mawawala yan. Pero for me, globally, lahat naman ng tao, regardless of the identity as a Filipino or what, lahat makikisama for me. Ay, ba, Bea? Magugustuhan natin yung sa next topic. Okay. So, for the next topic naman, ang main point ng questions natin is friendship versus professionalism. Yan na! Nandiyan na tayo. Friendship na. Kasi syempre, kahit naman 3 years na tayo mag-friends, hindi nawawala ang misunderstandings, hindi nawawala yung mga hindi pagkakaintindihan. Pero pakikisama din ba ang tawag pag friendship or natural na? Pakikisama pa rin. Oo. Pero iba, wait lang, nawala na ako sa ano. Nawala ka na sa frame. Go. I mean, yung pakikisama pa din yun eh. Kasi hindi naman magsisimula yung friendship kung walang pakikisama, di ba? Sabagay. Totoo. So for the first question, is it possible to be close friends with co-workers and still remain professional? Oo. Definitely, yes. Oo. Kasi, ang maganda kasi, kapag maalin yan sa work or school work, kapag magaan yung kasama mo, kahit mahirap yung trabaho mo, mapapagaan din nila eh. Kasi yung samahan nyo, di ba? Kaya yung work mo, mas mag-excel ka doon, mas gagalingan mo. Kasi yung mga kasama mo, magaan silang kasama, masaya sila kasama. Imbis na tamarin ka pumasok sa work or sa school. For me, kapag maganda yung pakikisama nyo sa isang environment, mas magiging professional ka in a way na mas magiging professional ka sa paggagawa ng maalin sa school works or work. Diba? Ikaw, Bea? Para naman sa akin, sometimes, meron talagang, mahirap din kasi pag sa work, ka-close friends mo yung nandun, lalo na kunyari, baka may mangyaring inggitan or kaya maging unhealthy. Ang maganda lang kasi kung ang close friends mo ay makakasama mo sa isang work, dapat talaga marunong kayong umanawa na kailangan yung ipaghiwala yung work and friendship nyo Oo. in some cases. Pero, syempre, pwede mo nyo din naman siya ipagsama from time to time. Pero if talagang kailangan na talagang ipaghiwalay, kailangan ipaghiwalay talaga. No need na parang i-big deal na yon yung ganun. Kasi nga, professionally speaking, work is work, business is business. Yes. Hindi naman pwede na, kunyari, sa isang work, may higit ka dahil, hala, buti pa si ganun. Pwede mo naman ba akong isama doon? Kasi kaibigan mo naman ako, ganun. Siyempre. Ang ano ko lang doon is, yun nga, pag kunyari hindi na nila inaayos yung trabaho nila. Kasi minsan, kaya nagkakaroon ng misunderstanding is kapag yung mga tao ay naabuso yung friendship. Totoo Dahil kunyari, kaibigan mo, hindi mo naayusin yung trabaho mo kasi isipin mo, maintindihan ako niyang kaibigan. Tropa ko naman yan. Kaya na akong, Tapos pa naman binoise out mo, yung iba magtatampo naman. Basta yung dalawang taong yon or more people ay mature na yes. ay mature, gano'n. Na, ayun, yung line between work tsaka friendship ay i-define. Magkabukod. Sa school yung nakakainin. Pwede dito. Okay.
i-define yung school and work, mas magiging okay. Oo, kasi pag kunyari hindi nyo define na, pag ganito, work tayo, pag ganito, Oo. tropa tayo. Totoo naman. Hindi nyo Wala tayong matatapos. Oo, maabuso din. Okay, next question. Have you ever struggled to give honest feedback to a friend at school or at work? Oo. Oo, kasi friend mo yun, di ba? Ang hirap nga kasi mga makasakit. Oo, unang-una kasi, ang ano mo, baka talaga makasakit. Yun ang initial, may hirap siyang i-voice out. Pero kasi, siguro kapag hindi mo ganun ka-close yung friend, may hirap siya. Pero kapag yung nagkakakilala na kayo, tas very, very close na kayo, feeling ko parang normal na lang din sa inyo na, ibahin mo to. Medyo, Anong mahirap kasi dyan, may mga tao kasi nahihirapan mag-take na criticism. Ayun. Parang feeling nila, pag sinabi mong mali sila, atakit sa kanilang perspective is na sa work nila. Totoo. I think nakadepende talaga yun sa tao eh. Kung Sa paano tao nila yan. i-take yun. Hindi yan sa level of friendship kasi minsan kahit sobrang best friend mo na, Sa bagay, hindi sila pa rin nagtitake ng criticism. Kumbaga, minsan nga, sasabihin nila, okay, sige, ibahin mo. Tapos malalaman mo, sinisiraan ka na sa iba. sabi sa akin ni ganito. Oo. Yun yung mali. Yung mali. yung mali. Mali yun, mali. Mali yan, ma. Mali yan, ma. I think so. Yun yung mali. Mali ka bang? For you, Bea. Ganun din, same lang din. Kasi talagang, as much as best friend or close friend mo yung tao, ang hirap kung wala siyang, yun nga, pag-uunawa. If may criticism siyang ititik, baka naman niya, ganun eh, to be honest. Ma. Ma, nagbibideo kami dito eh. Ingay niyo ma, sabi ko pangit si Jack. Cut na lang yun ha, cut na lang yun. Kasi naman in-edit nito. Okay. Okay, Bea. Ayun yun. Ulitin mo yan, kakat natin. Same lang din ang sinabi ni Nicole. I believe na, ganun din, nakadepende kasi talaga yun sa tao eh. Kahit na best friend mo pa yun or close friends mo, ano bang point nun kung hindi siya marunong mag-take ng mga criticism? So, yun. Parang, meron na ba kayong real life scenario, yung, naranasan nyo na talaga regarding that? Sa akin, Yun, wala. Puro feedback lang natin. May naranasan na ba kayo about na yung nahirapan ka talaga? Anong scenario yun? Feel ko, as much, kasi ngayong college, Mm-mm. usually nga, tayo-tayo lang naman yung magkakagrupo and talagang nagagawa naman natin siya na maayos. Siguro ang problema lang natin, siguro yung mga Procrastination. Ako. Actually, oo. Yun lang din. Kasi, kaso sa atin naman, hindi man tayo nahihirapan mag-honest feedback sa Yan kanila nga. regarding that. Kaya wala naman talaga akong problema for the past few years. Siguro, oo, sa mga kaklase namin. Pero sa atin, na circle, no. Ako merong isa, kami ni Jemima, sa circle natin ha. Ano? Parang Mark Ad yata tayo nun. Di ba ang finance natin sa Mark Ad is yung paper, tapos may video. Oo. Tapos, Hindi nyo makagroup dyan, no? oo, hindi. Magka- Ako ba? Tayo Tayo magka-group dyan. Nagkatahati grupo natin. okay. Ano yun? Parang kilala ko yung sa mga group. Si ano? Si Dale. Si Dale. Hi, Dale! Hi, Dale! Ay, si Mama. Si Axel. Oh, ano Ah, yun? yan. Pwede ba yun? Ito. Sino? Si Axel. Kasi, knowing Axel, perfectionist kasi talaga siya. Lalo in terms of creativity. So, talagang matagal yung process niya sa paggagawa. Kaso kasi, pasahan na. Kasi hindi namin siya makontak ni Jemima. Right at the moment na pasahan na, Parang ang dami na nung din. Saan ko yun? ayun nga, Kasi yung dami. sige. may olive oil pa. Kasi, Pinapakita ko na sa akin. kasi, Pa yung mga di nahihirapan nga na, mag-comply, tapos hindi namin makontak si Axel kasi nga nag-e-edit siya. Magpapasahan na. So, parang nalag na rin kami ni Jemima. Kasi hindi namin
parang, alam mo yun, pag narag ka kasi magpapasahan na, medyo sumasama na yung loob mo. O, paano ka na eh. Oo, hindi namin ma-voice out na masama na yung loob namin. Kasi ayaw namin na ma-offend si Axel. Kasi nga, siya ngayon nag-e-edit. Siyempre, nire-respeto din naman yung time niya sa pag-e-edit. Kaso, narag na nga. So, even after that, parang sobrang tagal pang... Wait, hindi ka sobrang dami ng lemon sa olive oil? Ganyan kadami lemon? Tsaka olive oil na ratio? Hindi natin na lahat ng olive oil. Oo nga, hindi pa maraming. Bawasan muna natin yung lemon. Bawasan natin. Hindi, ang alam ko halos magkasing dami lang yun. Or lamang ang olive oil kaysa sa lemon. Itansya So, muna medyo natin. madami. Sige. Gawa mo. Madali namang mag-ay. Ito, balancing friendship at professionalism. So, yun nga, si Axel nga, hindi namin na hanggang sa nakapagpasa na kami, okay na. Hindi namin napag-usapan. So, hindi nagkaroon ng honest feedback. Walang nangyaring ganon. Napag-usapan na lang namin. Yung parang nagkita-kita na tayo after finals. Yun na lang. Ay, So, yun, doon ako nag-struggle. ako may naalala ako. Ano yan? Actually, binoise out ko to sa kanila kasi nga na-frustrate ako noon. Oo. Ano to? Ano ang yun? Yung kay Medyo na-stress ka ka nun. Pasensya na, Nick. Kasi sobrang hirap din kasi nun kasi, Thank you for stepping up. yes, thank you for being our mom. ang ano kasi doon, yung kaya mahirap yung activity na yun kasi medyo vague yung instructions. Kaya siguro wala ding gusto mag-step up kasi hindi rin na talaga namin gets. Oo, kasi, di ba, Sana. may Sana nangyaring, mapanood mo to. Oy! di ba, may nangyaring parang review, tapos may mga suggestions. Ang kaso, hindi pa rin kasi yung naging malinaw. Tapos meron pa nga tayong naging issue dyan kasi yung isang group, sabi, di ba, dapat creative. Oo. Sobrang creative na isang group. Wag daw ganon. Ayoko. Dapat daw minimalist lang. Nung nagpa-present siya dun sa unahan, di ba sabi niya, huwag tayong gayahin nyo, dapat Oo. kakaiba. Ganito Oo, na, ganyan-ganyan. So, kahit Medyo sa mga ganun, contradicting siya. nakikisama tayo. Parang Kasi medyo nare-respeto natin yun eh. Parang napapa-off topic na. Hindi, pakikisama pa rin yun. Pakikisama pa rin siya. The part na pakikisama nga, yung pag-a-address ng mga totoo. problem. Kasi, kahit hindi naman nga laging peaceful ang pakikisama. Totoo. Dapat sinasabi niyo yun yung totoo. Kasi kung hindi totoo, dun nga magiging hindi healthy ang pakikisama natin. Yes. So for your next question, how do you set boundaries without sounding cold or disrespectful? Dat mali pala, ngayon ko kayo ito. How do you set boundaries without Ako, just, sabihin mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Kasi yun nga, na sinabi natin, depende talaga kasi yun sa tao kung paano niya yun iti-take eh. Tsaka dapat, pag kunyaring ganyan magka-communicate ka, dapat ang goal mo ay i-communicate, hindi makipag-away or manakit. Kasi ang pansin ko sa ibang tao, pag kunyari, i-voice out nila yung feelings nila, parang ang goal nila, saktan yung ibang tao na, dapat parang shoot dapat agad. Oo, yun, parang i-attack nila personally. Dapat pag ganyan, in terms of pakikisama, Gusto niyo ba halo ko na lahat? Okay. dapat ang sasabihin mo is, yung totoo mong nararamdaman, yung paano Na maayos pa rin. Oo. I mean, Luia. Ayun nga, parang dapat kasi, ang goal mo is to communicate, not to hurt. Totoo. Huwag gagamit ng Totoo nga. mga hurtful words. Dapat Totoo yung nga. mga words na, ang goal Yung is, maayos. maayos. Ang goal is maintindihan mo. Oo, dapat ang goal mo, magkaintindihan kayo. Hindi yung magkasakitan kayo at Totoo. Hindi ganun kasi. Totoo man. Oo, totoo. Kasi kapag ganun kasi, wala nang magiging pakikisama yun. Makatawan. Ito naman, madam. Balance ng friendship tsaka professionalism ang mangyayari doon. Lagay ko na dito. Very personal na rin kasi ang mangyayari kapag ganun. Ang sarap! Wala pa eh. Ang sarap! Ang talaga. Paling ko na. Tapos ano Kaya- pa tatama. Kaya,
without being cold or disrespectful, sabihin mo yung tunay mong nararamdaman, tsaka kung ano ba talagang gusto mo mangyari. Kasi mamaya, sinabi mo nga yung tunay mong nararamdaman, wala pa rin namang improvement. Kasi hindi niya pa rin alam kung anong gusto mong mangyari, kung anong gusto mong outcome nung sarap. Kung anong gusto mong outcome nung ginagawa ng work. Maalin sa schoolwork or work man sa in a corporate world. Tsaka yung tono mo, ayusin din. Isa ka yun. Minsan kasi, kunyari, medyo guilty ako dito kasi nga minsan yung tono ko kasi, Ako din. medyo nonchalant, hindi man nonchalant, basta parang okay. Parang, Yung, okay. yung gano'n. Oo. Parang hindi naintindihan, parang naging invalid. Parang, yung kunyari, sabihin ko okay. Sa akin, okay naman talaga. Pero ang tunog sa inyo, Parang hindi. parang kung galit. Kaya nga sabi ko, kung paano talaga i-take ng tao. Totoo, ma. Totoo ka dyan ba? Totoo ka dyan, ma. Pero yun, dapat pag kunyari, magsasalita ka, siguro dapat kalmado ka rin. Kasi pag mataas yung emotions mo, talagang maapektuhan kung paano ka-i-effect ng tono mo. Kahit pa sabihin mo, tinatry mo yung best mo na Deep ayusin. breaths mo na bago talagang Pag galit magsalita. ka, ay galit ka Baka talaga. kasi madala ka sa emosyon, tapos hindi mo na alam. So, dapat talaga, before ka kumausap, dapat yung mind mo clear siya. Tsaka, for me, kapag mga ganong times na, syempre, yung honesty above all, tsaka kakausapin mo nga siya regarding sa problem, mas preferably, dapat sa personal. For me, kesa sa text message or DMs, para mas okay siya kung Madali kasi ma-misunderstood kapag na-text or so. Totoo kasi. yun. Totoo ka lang. Yun. Totoo ka ba? Wala ka dyan. Like emotions, like, Oo. yan. Oo, kasi parang galit ba to, no? Tapos, ang mangyayari dyan, papabasa sa iba. Tingnan mo, ano mafe-feel mo pag ganito yung sinabi sa'yo? Tsaka madaling maka-offend kapag sa chat. Kasi nga, hindi Totoo, ko ma. alam kung... Pag chat din kasi madaming ibig sabihin. Hindi po yun. Kasi minsan nga, mapapachat tayo out of nowhere na yung emotions natin are high. Siyempre, hindi din natin maiiwasan na yung mag-sound rude, mag-sound cold. So, mas maigi na prepared ka, tapos sa personally. Totoo ka na. Totoo ka ba? Sarap dyan pag may tinapay. Yung ano? Tinapay! Tinapay na palaman niya! Hindi, yung parang... Crouton! So, Oo, nagpapabili ma. tayong tinapay pala. No, naisip ko lang. Pwede tayong bumili pa. Maaga pa naman ata. Anong oras na ba? Anong oras na? 10:25. Maaga pa pala eh. Kaya pa yan. Makabili pa tayong tinapay. Mga pang-toast pa. Kaya na to. Okay, for our next question, regarding naman sa people pleasing and pressure, ayan, yung mga people pleaser. Have you ever agreed to something at work or school just because everyone else did? Oo. Actually, oo, lalo kapag yung friends mo yung, sige, sali tayo dyan. Parang, for me, naranasan nyo. Ako Kasi din. nga, pakikisama mo sa friends mo, ayaw mo ma-left out. Oo. Gusto mo, sama-sama kayong masaya man yan, malungkot, Tsaka ano boring. FOMO? Oo, fear of missing out. Ang experience ko naman dyan, pag kunyari sa mga groupings, yung parang tingin na, ito na lang gawin natin. Kahit na yun Oo. talaga yung gusto mo. Sige, kasi, Oo. kasi parang sa akin, ganyan. syempre hindi naman lagi ako nga ang tama. Palay mo, mas Oo, tama nga oo. naman yung opinion nila. Totoo So, yan. parang, sige. Totoo, ma. Tapos, yun, depende na lang siguro sa scenario. Pero, most of the time, okay lang din naman. Hindi naman masyadong big deal yung mga ganyang decision. Pero once may naranasan ako, parang first year tayo nun, syempre hindi pa tayo masyadong close magkakilala. Pero hindi sa group natin hindi sa friend group natin. One of our classmates, meron siyang characteristic na gusto niya, yung kanya lang yung masusunod. Oo. And parang nadi-disregard na din kasi yung opinion ng ibang groupmates. Yun yung Pero masakit. dahil sa pakikisama ko nun, dahil nga first year tayo, bago pa lang, bagong salta, parang umuo na lang din ako na, sige yan na Okay yung gawin. na yan. Kahit may idea na mas magiging better, nakasama rin naman yung idea niya na pag nagsama-sama, mas magiging maganda yung outcome. Wag na lang. Parang ganun yung nangyari Ang sa hirap akin. din kasi pag may, ganun na nasa grupo. At Mm-mm. paano tayo magkakaroon ng group na Totoo, parang ma. relationship kung isang tao lang yung gustong Totoo. umangat? Totoo.
Okay, for the next question, how do you say no without damaging relationships? Parang same lang siya nung sa code. Oo, Sabi pero ko, mag-ano tayo ng personal experience regarding that. How to say no? Without damaging relationships. Ano, explain mo kung bakit mo sinabing no. Parang wag ka lang no. Oo, kasi ma-open. Oh, First makaka-offend talaga, yun eh. makaka-open talaga yun. Yun talaga yung Parang initial. i-goal mo na, okay, kaya ako nag-no kasi ganito. Oo. Ganyan. Kasi baka mahirapan tayo pagdating ng ganyan. Oo. Especially ngayon, we are third year thesis. Mm. So, pag Yeah. hirap na hirap tayo sa pag-aano ng topic. So, kapag alam natin na hindi naman natin mapapursue yung topic na yun, tsaka mas mahihirapan tayo along the way, kasi hindi naman yan sa simula. Dapat simula hanggang katapusan, okay yung thesis eh. Group work yan. Learn to say no. Always learn to say no. tama ka dyan pa. Tama ka dyan. Tama ka ma. Totoo. Basta, alam mo, may pangangatwirang ka, meron kang facts kung bakit ka mag-no. Tsaka kung makaka-apekto naman yun sa pagkatao mo, sa outcome ng work nyo, especially mentally at emotionally mong self-interpretation, learn to say no. Wag laging yes. Kasi pag yes ka ng yes, sige, yes, Maabuso go ka lang, go lang. Maabuso ka, tapos wala nang room for improvement patungkol dun sa idea mo. Tsaka kapag lagi kang yes, lagi kang available para sa kanila. So, ang magiging mindset nila, dyan mo ano yan, oo lang yan. Overfix na. Totoo Oo. pala ma. Pero oo Wala lang nang magawa. yan, dyan ka mag-ano. Oo lang yan. Tikman na natin. Mananalo. Pwede ba tayo lang? Okay, for our next question. Magmumukbang ba tayo? Oo. Is Magmukbang tayo. pakikisama sometimes just people pleasing in disguise? Hindi. Parang feeling ko hindi din. Kasi parang iba na kasi Mukbang yung na natin siya. pagiging people pleaser sa pakikisama eh. Kung pag people pleaser, yun na yung parang pinaka... Parang personality mo na Oo. gusto ka ng lahat. Kasi nakikisama ka, gusto mo, parang prefer ka ng lahat ng, gusto ko yan si ano. Parang ganun kasi pag people pleaser, parang gusto mo lagi kang okay, lagi kang mabait. siguro, Which is very unhealthy for you and for everyone. ang isa na din siguro pag people pleaser, ayaw mo din kasi na nakakasakit ka ng tao. So, yun na dumadating yung lagi kang yes ng yes. Yun na nga. Kaya learn to No. say no. No improvement para sa sarili. Doon na Totoo. kasi nagiging unhealthy yung pagiging pakikisama pag nagiging people pleaser ka na. Mm-mm. And ang Totoo. hirap kasi na, lalo na ngayon, iba-iba naman ang ugali ng mga tao. Paano mo mapiplease ang Lahat. lahat? Kung ang Kaya nga sarili madaming mo. New Year's resolution nitong New Year na hindi na ako magiging people pleaser. Parang, kasi yung iba, hindi lang siya people pleaser in terms of personal na nangyayari. Nagiging people pleaser din sila in a way na, di ba, social media, gusto mo makikita lang sa'yo maganda. Mm-mm. Gusto mo kasi yung mga workmates mo, yung mga classmates mo, gusto mo sumabay sa kanila. Gusto mo, pag nakita nila yung work mo, ang ganda na nga, sabi ko kumanta, ang ganda naman ng ano, ganyan-ganyan. Feeling ko doon din papasok yung pagiging people pleaser eh. Kaya sa mga people pleaser dyan, learn how How to to say no. Yeah. Or yun naman nickname. Ano ang tanong? Is pakikisama sometimes just people pleasing in disguise? For me, no. Kasi as people, parang As person? as people, as humans, parang inherent na sa atin na gusto natin maka-fit in tayo sa society, sa isang group. Totoo. Totoo, And ma. syempre, ang ano doon, ang kidot para maging part ka ng isang group is makisama. Pero hindi naman porket nakikisama ka is people pleaser ka na. Parang ano, ang ano doon is social skills mo. Kung marunong kang makisama, hindi mataas ang social skills mo. Mm-mm. Not necessarily na people pleaser ka. Good for me. Totoo. Dilat ka lang. Okay. After all of that questions, meron naman tayong mga questions dito na reflective. I-reflect naman natin. Kung baga lahat naman ng question, syempre, na-reflect na rin natin. Pero ito yung mga questions na to, yung key takeaways natin, kung paano tayo makaka-help. Ayan. So, for the first question, what's one boundary you wish you learned earlier? Really Iyak, wala very iyak. very to sa akin. Kailangan ko to. Iyo ba yan? Hindi, iyo. Mukbang na tayo. Wait, Tingnan balik na Ano ba natin. mamaya?
Ito siya, guys. Ito po, tapos na po. Tapos na po yung na po namin. Magmumukbang na kami kasi maaga pa eh. Yes, with our key takeaways. So, what's one boundary you wish you learned earlier? For me kasi, madali kasi akong ma-attach sa tao. Pag magaling makisama ang tao, attach na ako agad. Ito na agad. Sige na. 3 araw mo lang ako kausap. Bilhin mo lang ako ng digesting. Okay na tayo. So, madali akong ma-attach sa tao. Kasi magaling sila makisama. So, the one thing na I wish I learned earlier regarding sa boundaries is, kahit magaling sila makisama, pakisamahan mo lang din muna. Kilalanin mo muna sila bago ka ma-attach. Please, please, gawin nyo din yan. Huwag kayo masyadong madaling ma-attach sa tao. Kasi hindi nyo malalaman, sa huli na lang malalaman na pagpapanggap lang pala nila yun. Kasi magaling sila makisama. Pagpapanggap lang pala halata yun. Sino ba yan? Tagus eh. Tagus bang? Tagus eh. Totoo ka dyan mo. Totoo ma. Ikaw, Bea. What's one boundary you wish you learned earlier? Siguro, kasi medyo people pleaser din naman kasi ako, aminin ko na yon. Siguro talaga minsan, tinatanggap ko na lang din na, sige, ako na lang ang gagawa, ako na lang gagawa dito na lang gana. Sarap nga. Yun yung parang boundary na talagang nililearn ko na simula. Ngayon, 3rd year na ako, talagang nililimit ko na yung sarili ko na mag-no talaga, lalo na ngayon sa org. May org na ako, tapos ate pa ako. May inaasikaso din ako sa bahay, tapos sa school pa. Ang hirap talaga na pagsabay-sabay lahat. Kaya talagang thank you at sa sarili ko kasi talagang inuunawa ko na yung nararamdaman ko. Naiintindihan ko na kung paano talaga. Learn to take a rest. Kasi, na someone na estudyante pa lang, parang sunod-sunod na kasi yung mga problema, yung mga ganun. At hindi ka lang naman estudyante lang. You're a daughter, you're a sister, a worker. For your Nick, what's one boundary you wish you learned earlier? Sa akin parang i-communicate nga, ganun. Kasi na kanyari, magsasabi ako ng, guys, kayo muna, ganyan. Or no. Kasi dati, ngayon naman, parang lagi kasi, paano ka ba explain? Kasi nga, parang ako lagi yung nag-lead sa mga group, ganun. And, ngayon kasi, parang sobrang busy ko na talaga as in. May naging point sa 3rd year na sobrang busy ko. Na hindi na din siya nakapag-bake. Ganun ako ka-busy na hindi na ako nakapag-bake. Order na kayo, guys. Crumble craving. Ayun. Tapos parang, ang nangyayari, sige na nga, okay na, ako na lang tatanggap nito, ako na lang gagawa nito. Dahil nga sa pakikisama, naabuso na talaga yung katawan ko na nagkakasakit na ako, gano'n. Di na natutulog, di na nagpapahinga. Kawa naman. Gano'n. Kaya parang, ang natutunan ko is learn to allocate yung task mo sa ibang tao. Like, trust them na Kaya nilang gawin din. kaya nilang gawin. Sa Tsaka, parang nagagawa. maintindihan ka nila na hindi mo kaya yon. Kasi syempre, hindi naman tayo si Superman. Hindi naman tayo kayang gawin lahat sa lahat ng oras. Totoo. Kailangan natin i-learn na to communicate na napapagod din tayo. Totoo. Kaya learn to rest, guys. Mag-rest kayo, learn to say no, learn to rest. Tsaka, manage nyo nga na magtiwala din kayo sa ibang tao. Kasi, as marketing students, syempre yung iba natin gusto mag-entrepreneur. So, pag entrepreneur tayo, mag-hire tayo ng employee. So, kailangan ngayon pa lang, may tiwala tayo sa ibang tao na kaya nila yung gawin. Kasi yun yung gagawin natin sa magiging employees natin. I-hire natin sila kasi may tiwala tayo sa kanila na kaya nila yung gawin para sa ikaka-success ng business. Magawa yung lahat. Kaya ka mag-hire, kaya ka nakikisama, kaya nga may grupo. Kasi hindi lang ikaw. Okay. Next question. Can pakikisama coexist with self-respect? Definitely. Siyempre, tulad nga ng mga sinabi natin kanina, na learn to say no, learn to rest. Yun yung self-respect mo eh. Huwag mong abusuhin yung katawan mo. Tama. Bakit kasama doesn't always mean na magiging peaceful ang lahat.
ang pakikasama is parang, meron kayong goal. Tapos, ang goal nyo is ma-reach yung goal na yun nang hindi nagkakaroon, hindi naman sa peacefully, kasi nga hindi naman laging peacefully. Hindi naman maiiwasan. Ang goal nyo is ma-reach yun nang hindi kayo nagkakawatak-watak. Ganun. Kasi may mga magiging misunderstandings, gano'n. Pero dapat at the end of the day, maayos nyo pa rin yun. And ma-communicate nyo na, ganito, ganyan. Kasi yung self-respect is equivalent din sa respeto mo sa ibang tao. Totoo, ang hirap mag-rumaspeto sa ibang tao kung sarili mo di mo nare-respeto. Totoo. Totoo, ma. Totoo, ma. Totoo ka dyan, ma. Okay. Last question. For our last question, if you could redefine pakikisama for the next generation, what would it look like? Sige, Bea. Ikaw naman. You take your time. Siguro, sa next generation, as a Pilipino kasi parang laging pakikisama, dapat talaga unawain mo lagi yung Ibang tao. sama mo, yung ganun. Kasi yun nga, sa Filipino, na-over, naman yung pakikisama na word. Ngayon, sana naman sa next generation, impahin na natin yan. Like, dapat lahat tayo. Ikaw maging people pleaser. Oo, like, lahat tayo dapat unawain din yung sarili mo, yung iba, yung ganun, hindi lang yung basta ka makikisama. So, siguro ang pinaka-main point dyan is, wag kang maging sobrang, ano ba yun? Wag mo masyadong ilaan yung sarili mo sa ibang tao. Ang for me naman, ang message ko lang sa next generation is be be respectful. Hindi lang sa ibang tao, pero pati sa sarili mo. Ang pakikisama, syempre, part dyan. Ang main naman talaga niyan is to be respectful of other people's time, other people's efforts, ganun. Pero dapat, give respect to yourself din, na kailangan mo din magpahinga, kailangan mo din ng time sa sarili mo. Yun lang pinaka-main message ko na. Be respectful. For me naman, sa next generation, bago ka makisama sa ibang tao, matutunan mo muna kung paano pakasamahan yung sarili mo. Kasi, hindi naman kasi yung emotions mo yung valid. So, matutunan mo pakasamahan yung sarili mo in a way na, yun nga, alam mo, learn how to say no, hindi ka magiging people pleaser, tsaka nakikisama ka sa sarili mo in a way na yung time management mo, yung mga ginagawa mo, lagi dapat tama, wala kang tinatapakang tao. Tsaka huwag kang parang puro bigay. Tumanggap ka din. Kasi sabi nga sa Laudato Si ba yun? No one is too rich to has nothing to give, to receive, and no one is too poor to has nothing to give. Tama. So, yun, for me, sa next generation, always keep that in mind. Na kahit nasa iyo na lahat ng, characteristic na magalit ka magsama, ganyan-ganyan, meron ka pa rin i-improve. Tsaka respetuhin mo yung sarili mo, gaya na sinabi mo. Respetuhin yung sarili. Learn to say no, and huwag ka magiging people pleaser. Kasi, pag ang apekto sa sarili mo is mali, paano ka makikisama sa ibang tao? Kung makikisama pa lang sa sarili mo, mali na. May nagbubukod po dito ng cucumber. Totoo ka dyan, ma. Ayun. So for us 3 years na magkakasama na kami ever since first year, yun yung mga natutunan namin about pakikisama. Kasi from high school, iba-iba ang college. Pagtapak ng college, actually na-homesick ako nun. Kasi yung environment, bago. Iba lahat ng tao. Wala akong kakilala sa classroom. So, pakikisama lang really essential. Pag doon ka na naman sa old school, Oo. tapos bagong lahat, Okay. bagong mukha, bagong environment, May loyalty award ako sa old school ko, tapos bigla ako lumipat. Isipin nyo yun. Lahat parang sinepang ako nun. Pero kapag ganyan na parang bagong salta, parang yun, dun talaga, parang yung pagiging
people pleaser para lang makisama ka sa Kaya iba. sa mga first year dyan. Siyempre, naninibago ka pa ba? Inisip mo ba kapag nag-speak out ka agad? Totoo. Totoo, ma. Maano ka? Yung Yun ma-call yung, out ba? yun yung parang naging experience ko. Yun yung naging experience ko nung first year ako. Like, gusto ko talaga makisama sa lahat. Kasi natatakot ako na, Oo, baka wala na akong maging kaibigan ng Oo, paano ko, kasi- ganun. good thing, kami yung... Oh, Si Bea nun, hindi namin mahagip. Hindi, first week naman, naging tropa na natin. Oo, pero nung first day, hindi namin mahagip si Bea. Laging, bigla siya nawawala sa classroom. Tapos si Nicole naman, syempre, old na siya sa Lasal. Tapos, Uy, na 2 taon talaga ako sa Dasal. oh, hindi ka bago pa rin. pero hindi ka bago. Sige, Tapos, friend niya pa si Dale, classmate niya pa si Dale. So, may tropa na. may tropa na. Kaya talaga, ang hiwaga nga na tayo naging mga kakaibigan, Hindi, diba? ano yun? Sadya yun ni Lord. Diba? Kasi pagtalikod namin ni Dale, kayo yung mga nasa likod Diba? namin. Yun yung nangyari sa amin, guys, Tapos sa first year. dumagdag pa si Axel. Ito, kasi parang may activity nga kami doon na makisama ka sa classmates kasi nga, new. Parang groupings kasi, Oo, parang groupings. group result into 5. 5 ba yun? Oo, kasi 3 kayo. Si 2 Queenie yung kami. isa. Mm. Tapos, sabi niya, sino ka group mo nun? Parang si ano ata. Jaxel. Sina... Si Zen? Sina Koshin. Sino ko, Shane? Ayun nga. So, parang meron nang nagkaalaman kami ng mga birthday, ng mga Wala ako hobbies. nun. So, yung pa Ako lang. na birthday mo. Alam ko ba birthday? Sige, okay. Wait, lang wait. yan. Hindi ko alam birthday nyo. March 8? Yun. 3! Mm. Si Queen na March 8. Mm. So, ayun nga. Lalo na sa mga first year, huwag kayo ma-pressure. Basta mapakisamahan yung sarili nyo, yung ibang tao, respetuhin nyo. Or always be pure sa pakikisama. Huwag plastic, Tsaka wag huwag niyong too much. hayaan na kaya lang kayo friends. Kasi you're holding back. Dapat totoo ka sa sarili mo. Or kaya lang kayo friends kasi nakikisama ka lang in terms of groupings, ganyan. Ma-attach ka, pero wag agad. Wag agad. So, ayun guys, 10 over 10 po itong niluto namin. I mean, minake namin na vegetable salad. Sarap. This includes lettuce, corn, oo. 10 over 10, pati yung vinaigrette na ginawa namin dressing. Ang harap nga eh. Diba? Parang magiging maasim siya. Hindi. Oo, dito. So, thank you so much for listening and watching. And that is all for the episode 4 of Walk the Talk. See you guys on the next one. Bye!